inabi yun? Yun nga din po ang hinala ko eh. Kailangan niyang bawiin ang sinabi niya para malinis ang pangalan mo. Lahat po ginawa ko na. Pero ayaw pa rin po akong kausapin ni Reynan. Kaya minaputi ko na lang pong umalis. Tama lamang ang iwan mo siya. Sinira niya ang pagkakakilala ko sa kanya. Gusto ko lang pong malaman kung bakit kailangan akong sirain ni Hans sa paggawa niya ng kwento. Maayos ko po siyang pinakisamahan. Sa pagkakaalam ko, galit din siya sa biyenan ko. Huwag ka muna masyado mag-isip. Makakasama yan sa dinadala mo. Ilang araw na nga po masama ang pakiramdam ko eh. Oras na may masamang mangyari sa apo ko, hindi ko mapapatawad ang asawa mo. Sa kabila po ng ginawa niya, umaasa pa rin po ako na susundan niya ako dito. Sinabi ko po sa sulat na uuwi po muna ako dito. Sige na, magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Ang bigat ng mga dalahin mo. Hindi ka dapat nagbubuhat ng mabibigat. Sige po, Tay. Matutulog po muna ako. Nakakaramdam po ako ng antok ngayon eh. Hindi po kasi ako nakakatulog ng maayos tuwing gabi. Mula ngayon, wala kang ibang iisipin kundi ang magiging anak mo. Ilang araw na akong nasa bahay namin. Hindi pa rin tumatawag o nagchat-chat man lang si Reynan. Tuluyan na yata niya akong kinalimutan. Naiiyak na lang ako sa gabi kapag naiisip ko na wala na siyang tiwala sa akin. Para malibang, pinupuntahan ko ang mga kamag-anak ko para makipagkwentuhan. Pero pagdating sa bahay, madalas nagkukulong lang ako. Palagi pa rin nag-iisip. Kalimutan mo na ang babaeng yon. At na magkasama na sila ni Hans. Sabi niya sa sulat niya, uuwi siya sa kanila. At naniwala ka naman sa babaeng yon. Syempre, yun ang sasabihin niya. Sabi ni Aling Eva nasa trabaho ang anak niya. Natural lang na pagtakpan ni Eva ang anak niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa yun ng asawa ko at matalik kong kaibigan. Makakahanap ka pa ng mas higit sa babaeng yun. Wala akong balak maghanap. Huwag mong sabihin na umaasa ka pa rin na magkakaayos kayong dalawa. Magkakaanak na po kami ni Merly. Ayokong lumaki na walang ama ang anak namin. Baka nga hindi sa'yo batang yun eh. Sa'yo lang ipinaako dahil alam na magiging maayos ang buhay nilang mag-ina sa'yo. Nasisiguro ko na sa akin ang pinagbubuntis ni Merly. Kung sa tingin mo, anak mong batang yun, bigyan mo na lang ng pera. Huwag niyo po akong pangunahan. Hindi kita pinangungunahan, ha? Yun nga ang tama mong gawin. Mabuti pa pabayaan niyo na lang muna ako. Sige, ikaw ang bahala. Tandaan mo, nandito lang kami ng mga kapatid mo. Mas higit mo kaming kailangan kesa sa babaeng yon. Ilang linggo na ako sa poder ng pamilya ko. Pero ni isang tawag wala akong natatanggap mula kay Reynan. Siguro kailangan ko nang tanggapin na wala na akong halaga sa kanya. Hinawakan ko ang may kalakihan kong tiyan. Dahil lang sa isang kasinungalingan, mawawalan ng ama ang aking anak. Hindi pa ba nagpaparamdam sa'yo si Reyna? Hindi na po ako umaasa, Tay. Ilang linggo na rin naman po ako nandito. Ang mga taong gumawa para magkasira kayo mag-asawa, natitiyak ko na may karma din sila. Unfair talaga ang buhay. Palagi na lang nagtatagumpay ang masama. Hindi sa lahat ng oras, Iha. Minsan, may dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan ng lahat ng yan. Para maging matatag sa buhay? Hindi pa
Sapat ang pinagdaanan ko para masabing matatag ako at matapang. Tahan na, anak. Tahan na. Nahihirapan din kami ng mga kapatid mo kapag nakikita ka naming umiiyak. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi ko lang po kasi talaga mapigilan eh. Hindi naman po ako dating iyakin eh. Ay, siguro po dahil buntis ako. Naging mababaw po ang mga luha ko. Darating ang araw na lalabas din ang katotohanan na wala kang kasalanan. Kung wala po nga amin, hindi rin po malalaman ni Reyna ng totoo. Anak, maraming paraan para mapaamin ang Hans na yon. Malabo na po, Tay. Ipapasa Diyos ko na lang po sigurong ginawa niya. Wag na nga natin pag-usapan pa yan. Mula ngayon, ayoko nang maririnig na binabanggit mo sila. Opo, Tay. Nakausap mo nga pala ang kapatid mo. Sabi ko, sa kanila ka muna titira para mas madali sa iyo ang pagpunta sa klinik para magpa-check up. Delikado kasi kung manggagaling ka pa dito sa nayon natin madulas ang daan pababa. Kung yan po ang gusto ninyo, dalawin niyo na lang po kami ng madalas dun, ha? Oo naman. Lingid sa akin, gusto lang akong umalis ng bahay ni Itay. Hindi niya kasi magawa ang plano niya. Kaya nang sumunod na araw na walang pasok ang dalawa kong kapatid, sinundo nila ako para sa bayan muna ako tumira. Doon kasi sila naglalagay kapag may pasok sa university. Mas nalilibang nga ako nung nakatira na ako sa bayan. Marami na rin kasing pwedeng puntahan. Kahit papano nakakalimutan ko ang nangyari sa akin. Minsan isang text ang natanggap ko sa isang di ko kilalang number. Humihingi siya ng tawad sa akin. Napag-utusan lang daw siya. Malakas ang kutob ko na si Hans yun. Nabalitaan niyo po ba nangyari kay Hans? Wala akong alam. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Umuwi na daw po sa kanila. Sabi ng mga kaibigan namin, halos hindi na daw tumakilala dahil butot balat na lang nung dumating. Sinundo pa nga daw ng ina at kapatid sa tinutuluyan. Ano kayang sakit niya? Hindi ko po alam eh. Kawawa naman ang kaibigan mo. Malusog at wala siyang sakit nung umalis siya rito. Tapos uuwi na may sakit na. May narinig nga akong usap-usapan eh. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko. May sakit na nga yung tao eh. Pinagchichismisan pa nila. Alam niyo naman ang mga taga rito sa atin. Nagpatawag na nga daw ng albularyo si Aling Eva eh. Eh bakit sa albularyo? Dapat dinadala na nila sa doktor. Yun daw kasi ang payo sa kanila ng kakilala. Baka daw kasi kinukulam si Hans. Dapat sa doktor muna. Eh kung hindi mapagaling, padalhin sa albularyo. Pupunta muna ako sa kanila. Di ka na ba galit sa kanya? Di ba galit ka sa kanya? Bakit ka pupunta sa kanila? Kahit papano, may pinagsamahan kami ni Hans. Gusto ko lang makita ang kalagayan niya. Huwag ka nang pumunta doon. Eh kung ano man ang nangyayari sa kanya, karma na yon sa kanya. Siguro nga, karma na yun sa kanya. Isasantabi ko muna ang galit ko. Gusto ko siyang damayan sa nangyayari sa kanya ngayon. Talaga bang hindi na kita mapipigilan, Reynan? Hindi na po. Tsaka walang dahilan para pigilan niyo ako. Ay, sige, Nay. sandali lang, Reynan! Nang araw na yon, binawian na ng buhay si Hans. Hindi na rin nagawang isalba ng albularyo ang buhay niya. Huli na raw para magamot pa niya ang binata. Bago naman ito pumanaw, naipagtapat nito kay Reyna na nagawang kasalanan. Nay! Nay! Oh, bakit bumalik ka kagad? Oh, kumusta si Hans? Wala na po siya. Hindi niya nakinaya. Kung ganun, kinulam nga siya? Bago siya nawala, meron siyang pinagtapat sa akin. Paano niyo nagawa sa akin to? Ano bang sinabi niya sa'yo? Kayo daw ang nag-utos na sabihin sa akin
na may relasyon sila ng asawa ko kapalit ng utang ng nanay niya. Hindi yung totoo, ha? Wala akong inuutos sa kanyang ganyan. Sa tingin niyo magagawa pang magsinungaling ng taong naghihingalo na? Aba, hindi ko alam. Sukdula na talaga ang sama ng ugali niyo. Masyado kayong makasarili. Sinaktan niyo na nga ang asawa ko. Nagawa ko pa siyang pagdudahan. Binigyan ko siya ng sama ng loob. Anak, maniwala ka naman Hindi sa na akin. ako maniniwala sa inyo kahit kailan. Wala kang karapatan, ha? Napagtaasan ako ng boses, Raynan! Anak lang kita! Wala na kayong makukuha sa akin mula ngayon. Pagod na ako sa inyo. Ang gusto ko lang naman tanggapin yung asawa ko. Mahirap bang gawin yun? Ay, mahirap din ba na intindihin, ha? Natapusin mo muna ang obligasyon mo sa amin bago ka lumagay sa tahimik. Pero anong ginawa mo? Inuna mo ang sarili mong kaligayahan kesa sa amin. Kahit naman may asawa na ako, hindi pa rin ako nagkukulang sa inyo. Kahit maliit lang ang naibibigay ko sa asawa ko, ni minsan hindi siya nagreklamo. Maswerte nga kayo sa pagkakaroon na mabait at hindi madamot na manugang. Anak, huwag mo naman kaming talikuran, no? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag niyo akong tawaging anak dahil hindi naman yun ang turing niyo sa akin. Tagabigay lang ako ng pera sa inyo. Yun lang ang papel ko. Raynan, kung ano man ang nagawa ko, patawarin mo ako, anak. Kay Merly kayo humingi ng tawad, hindi sa akin. Nagpapakumbaba na nga ako sa'yo. Kung ano-ano pang hinihingi mo. Saan ka pupunta? Raynan! Nung gabing yun, nakatanggap ako ng chat kay Reynan. Wala na nga daw si Hans. Namatay ito nung umaga. Gusto rin niya makipagkita sa akin. Pupuntahan daw niya ako sa bahay para makausap kaming mag-ama. Kinabukasan bumalik ako sa nayon namin sa taas ng bundok. Tahimik naman si tatay habang sinasabi kong pupunta ang asawa ko. Nang dumating si Reynan, lumapit siya kay Itay para magmano at saka sinabi ang sadya. Sa palagay mo, ganun lamang kadali ang gusto mong mangyari, ha? Alam ko po na malaki naging kasalanan ko. Patawarin niyo sana ako. At bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi pa nagtapat ang kaibigan mo, siguradong hindi ka pa pupunta rito. Hindi po kailanman nawala ang pag-aalala ko sa asawa ko. Nadala lang ako ng matinding selos kaya naniwala ako sa isang kasinungalingan. Nanay mo ba ang may pakana? Siya ba ang nag-utos kay Hans? Oo. Kapalit ng kakalimutan na ni Inay ang utang ng nanay ni Hans. Pinagsisisihan na yun ng kaibigan ko. Nakarma na siya sa ginawa niya. Ano ba ang naging sakit ni Hans? Bakit biglaan naman yata ang pagkamatay niya? Kinulam si Hans. Hindi na siya nagawang gamutin ng albularyo. Mahirap talagang kalabanin ng kulam, lalo na kung matindi ang galit ng taong gumawa nun sa kanya. Hindi lahat kaya magbigay ng pangalawang pagkakataon. Kaya ikaw, Reynan, huwag kang umasa na mabibigyan ka rin ng ikalawang pagkakataon. Merly, nakikiusap ako. Ayusin natin ang pagsasama natin. Pangako, ilalayo na kita sa pamilya ko. Pinapangako ko, hindi na ako maniniwala sa sasabihin ni Inay. Tay, sana po maintindihan ninyo ako kung bibigyan ko pa ng isa pang pagkakataon si Reynan. Ayoko po kasing lumaki ang anak ko na hindi po kumpleto ang pamilya. Kung yan ang desisyon mo, rerespetuhin ko. Ikaw naman, Reynan, huwag mo na sanang sayangin ang ibinigay sa yung pagkakataon ng anak ko. Opo, tay. Maiwan ko na muna kayo. May gagawin lamang ako sa kwarto ko. Parang hindi maganda ang pakiramdam ng tatay mo. Namumutla kasi siya. Napansin ko nga rin na dumating ako. May edad na rin kasi siya. At madali na rin mapagod sa mga gawain dito sa nayon. Tapos dumagdag pa ako sa alalahanin niya. Pinagsisisihan mo naman eh. Patawarin mo ako kung binigyan kita ng sama ng loob, ha? Pinapatawad na kita.
Alang-alang sa magiging anak natin. Pangako ko sa'yo, babawi ako sa lahat na naging pagkukulang ko. Hiling ko lang sana sa'yo na dumito muna tayo sa bahay ni Itay. 1 buwan pa kasi ang pasok ng mga kapatid ko bago sila umuwi dito eh. Oo naman, ayoko rin munang umuwi sa atin. Hindi ko nahahayaan na makalapit sa'yo si inay at ang mga kapatid ko. Sobra na ang ginawa nila sa'yo. Sana mapatawad mo pa rin ang nanay mo balang araw. Kahit anuman ang ginawa niya, nanay mo pa rin siya. Utang mo pa rin sa kanya kung nasaan ka ngayon. Sa kabila ng ginawa niya, ang bait mo talaga. 1 linggo na sa amin si Reyna nang tumawag ang kapatid niya. May sakit daw ang nanay nila at kailangan nila ng tulong ng kapatid.